Hindi alam kung compressor or air dryer, kasi pinalitan na raw yung airlines. So ganoon talaga nagiging issue ng truck. Mga bago pa yung mga truck nila issue dahil nga sa winter. Alright guys, tinawagan tayo ni Big Boss na dadaan muna dito sa Kenworth, Winnipeg dahil meron tayong kasama na nasiraan ng truck. So pipick up tayo ng parts ng truck niya dito sa Peterbilt, Winnipeg. So on the way tayo ngayon papunta ng Peterbilt, Winnipeg. So yun guys, andito na tayo sa Peterbilt. Kukunin natin dyan yung parts sa service. Madami nilang display na truck ay mga truck nila classic So puntahan muna natin sila doon. Yun ang service hours. Tara, let's go. Pero bawal camera dyan, kaya maiwan ko kayo. Kukunin ko muna yung parts. So yun guys, nakuha na natin yung parts. Ito lang siya Ang pangalan ng parts na to ay valve depth heater. Para sa DEF pala to na valve depth heater. Pero mo, ito lang yung valve na to $655 kasama na yung tax. Grabe. So ito guys, dadalhin natin sa Thunder Bay. Nandun yung truck na nasira. From here nasa 700 plus, almost 800 km. Kaya may bibigay natin to bukas pa ng hapon or tanghali. Tingnan natin yung mga classic na truck. Sila na rin natin. Nandito na rin tayo. Tingnan lang natin kung anong magagandang klase na bagong labas ngayon na truck. Ito yung highway truck to basta ganito. Ganda talaga ng puti Ito naman yung mga classic na truck. Kaya dito tayo. Tingnan lang natin to dito ang mga design niya. Ang ganda rin ng gray Ito yung black and gray. Lowered na siya. Then modelo na yung headlight, lowered. Tapos yung side mirror modelo na rin. Maganda na rin yung side mirror. Ayos. Tapos yung pipe na sa gilid na rin Ayan, maganda na yung pagka-design ng pipe niya. So ang wheelbase nito medyo mahaba to. Kasi malayo yung distansya. Ayos. Okay na okay.
sukatin natin yung wheelbase nya mula dito sa gitna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and a half 9 and a half na hakbang sa yung ibang truck doon, oh. Bibilangin naman natin sa truck natin kung ilang hakbang, pero molye na to. Ay hindi, yung iba pala airbag din to. So yung wheelbase nya 9 and a half kung hahakbangin. Dito naman tayo sa truck natin kung ilan ang wheelbase nya. Umpisa dito sa gitna, yan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na hakbang yun, 9 and a half. So mahaba talaga yung ano modelo. Lamig. So yun lang, at least nakakita tayo ng brand new or modelo na truck. So let's go. Punta na tayo ng ano, magdi-diesel pa tayo sa Deacon's Corner. Yan, tara. See you tomorrow na lang pag hatid natin ng parts kung sino yung nasiraan na truck. Okay, laki ng kasa na to, oh. Daming pinto, oh. Nandito tayo ngayon sa Vermilion, Ontario. Nagpalipas ng gabi dahil dito na inabot ng oras natin. Then on the way tayo ngayon papunta ng Thunder Bay dahil di ba may nasiraan na truck at ihahatid natin yung parts nya. Ito yung parts nya, nanggaling pa ng ibang probinsya, galing pa ng Winnipeg, tapos dadalhin natin sa Ontario. So from Winnipeg to Thunder Bay nasa 715 km. Ganon kalayo nanggaling yung parts nya, di ba? Siguro yung Kenworth doon walang stock para dito sa DEF heater. May heater din pala yung DEF. Yan ang bulb nya. Siguro para hindi nga mag-crossin, di ba? So yan. Dito tayo sa truck stop. Nasa pagitan tayo ng dalawang truck. Ayan. So tapos na ako nag-pre-trip, na-check ko na lahat. Nag-antay na lang tayo matapos yung 15 minutes 16 minutes para may bonus na 1 minute. Then alis na tayo. Alright, so tara, let's go. Sumama ka sa biyahe, yan ang biyahe ng buhay. Filipino Truckers Bro, takbong pogi lang tayo.
bumiyahe at magpunta. Pilipino truckers, kahit mabigat man ang dala, buhay dapat merong tiyaga. Mahirap man, di aatras, yan ang Pinoy, laging malakas. Handa anumang dumating na bukas. Ipapakita niya sa biyahe ang trabaho niya. Makikita ang ginagawa sa truck na kanyang dinadala. Takbong pogi lang tayo, yan ang Pilipino Truckers Bro. Sumama ka sa biyahe, yan ang biyahe ng buhay. Ayun guys, nandito na tayo sa Kenworth at pasok na tayo sa compound nila. Ayun guys, nandito na tayo sa Kenworth at ihahatid natin yung parts ng truck. Sa temperature dito, yung temperature dito ay -6. Tayo sa service. Ayan, Kenworth. Siguro nasa loob ng shop yung truck natin. So mag-bonnet tayo dahil malamig. Or sombrero na lang. So yun, dala na natin ito. Siyempre dali natin cellphone. Let's go. Ganda ng truck oh. W990. Oh, dito pala yung Kelsey. Hi sir. This is a parts of our truck. Spare parts of our truck. Oh, okay. So I will give you or There's probably a guy in the office here. okay. Ikaw pala nasiraan? Siya pala ang takyan doon, boss. Sa'yo yan dyan? Ito yung parts mo eh. Saan ko ba ibigay ito? Service? Hey.
Oh, ilan truck ba yun dyan? May isang truck dyan eh, yung may nakap. Kay Morris to eh. Morris? So dalawa kayo nandito? Ah, iba yun. Baka kay Morris o 1156. Hi ma'am, good morning. I'm good, you? Yeah, I'm from Kelsey Trail and I bring parts of... From Winnipeg? Yeah, from Winnipeg. How about this? This ours or? I don't know. Okay. Thank you. That is for what truck number? 1156? 1156? Oh yeah, okay. Thank you, ma'am. Yung isa, yung naunan dyan. Ano sira ng truck mo? Kailan ka pa dito? Ngayon, kagabi. 5 araw ko punta dito. Bad weather, no? Di ba? Lunes, umalis ako ng garahe na-rescue sa North Bay. Oh. Ayaw ko karga ng hangin. Kumarga. Martes, tumirik na naman sa Cobos Casing. Ayaw ko karga ng hangin. Na-rescue na naman ako dinala sa Balgreta. Ano, airlines? Alam ko, yung ginawa nila, yung mga leak sa Peterborough, pinalitan nila ng mga airlines eh. Pangatlo, sa Birdmore. Ayaw na naman. Sabi naman na pumunta doon. Sabi ko, pangatlo mo na to eh. Sabi ko, ano ba talaga yung sira? Sabi niya, makita natin yan. Sabi niya, nabili bad compressor. T-shirt. Sabi niya, dapat in-advise na sa inyo ito kasi gasto lang ng pera eh. Hindi naman niya ginagalaw kasi na warranty daw. Kinuha yung pakarga ko ng puti. Nag-bobtail ako. Papunta dito. Galing saan? Birdmore. Layo oh. Halos minto nga yung tibok ng puso. Bukas yung tibangan kagabi eh. Wala ka ng oras. Hindi, ayaw talaga magkarga ng hangin pag maghinto. Pila-pila kami sa timbangan. Nakabobtail ako. Yung isa lang yung binuksan nun eh. Umakyat yung ano. Tapos tumunog yung ano. Alarm. Sabi agad si Senior lang. Yesterday, mayaw. Tamapos yung hangin eh. Siguro iniisip ko bago or ang iniisip niya bukas yung pinto kasi yung mga cascade dyan pag binuksan nila yung maxim. Ingay eh. Halos may tuyo. Wala ako. Wow. O inspection naman ito. Mahirap din pag ito. Pag hinto mo talaga, wala ka na. Oh, babagsak yung hangin, no? 60 na ano. Pag nanakbo ka, umabot ng 85 kasi nandun pa lang yung RPM si Bago eh. Air dryer yung ganyan eh. Ewan ko lang kung anong gagawin nila. Kasi sabi nung huling ano, bad compressor daw talaga. Oo. Hindi na Nagkakarga. Kasi inayos na talaga sa akin. Peterbilt Balgreta. Yung dahil ka pang puno pa yan sana. Lunes pa ako umalis doon. Hanggang ngayon dito. Kinuha ng puti. Ito sa'yo? Oo. Kay Morris pala yung... Ibig sabihin, naka-hotel si Morris. Oo, kasi kahapon pa yung parts na kinuha ko eh. O paano? Sige, boss. Tatakbo ko kasi Papunta ka na ano? Quebec pa yan eh. Oo, sabi ng puti, pamaniwaki din yung delivery doon niya. Oo. Sige, boss, ingat po sa... Okay, ingat ha, ingat. So, 2 truck pala yung nandito. Kasi malamig talaga ang panahon. Kaya nagloloko yung mga truck. Maglo-load check na rin tayo dito. So yun, naihatid na natin yung spare parts ng isang truck. Hindi ko akalain meron din palang kasama natin na siraan na yun, compressor din ng issue. Hindi alam kung compressor or air dryer kasi pinalitan na raw yung airlines. So ganoon talaga nagiging issue ng truck. Mga bago pa yung mga truck nila eh. Issue dahil nga sa winter sobrang sama ng panahon, di ba? Grabe no, yung parts niya ang layo pa ng pinanggalingan. So yung pagkasira ng mga truck, hindi kagustuhan lahat ng driver yan. Yan ay part ng trabaho ng truck. Dahil ang truck ginagamit, kaya nasisira yan. Hindi yan
ginusto ng driver, dahil kami ang gusto namin ibiyahe lang ng biyahe, mekaniko lang talaga pwede gumalaw ng truck. Then ayaw namin din masira yung truck kasi wala tayong kikitain, di ba? So walang may gusto niyan, hindi rin gusto ng company, hindi rin gusto ng driver na magkaroon ng trouble yung isang truck na gamit-gamit namin. So maglalagay tayo ng washer fluid, guys. Save natin. Patayong gloves. Ito yung lock ng bumper natin. Mas maganda lagi tayong puno ng washer fluid dahil mahirap yung sa kalsada tayo maubusan, wala tayong mahintuan. Bawas na. Malakas tayo ngayon sa washer fluid dahil marumi sa kalsada. Busin na natin to. Huwag natin itatapon to dahil pagdating sa yard pwede natin i-refill ito. Tinda yung filter, oh, linis, oh. Na rin natin. Kapapatay lang ng truck kaya yan ang langis, bawas siya, hindi siya full, almost kalahati kasi kapapatay lang ng truck. At least kita natin na may laman pa. Ito yung lock ng ano, pataas ang unlock. So ang makina ng truck natin X15, CX15. Pag nagsarado ng hood, guys, alalayan kasi para hindi bumagsak. I-off pag nagpandar ng truck.
kailangan lagi nyo tingnan yung lug nuts kasi meron na naman tayong kasama na muntik matanggalan ng gulong. Yan ay wala namang may gusto, talagang nangyayari yan dahil sa bigat ng karga natin. Kaya lagi natin double check yung lug nuts. Kahit tingin lang, kahit hindi nakakapain kasi makikita natin yan kung may pagbabago yung lug nuts natin eh. Ito kailangan lagi malinis kasi araw, hindi siya visible, malabo. Kasi makikita natin yan kung may pagbabago yung mga lug nuts. Sumama ka sa biyahe, ito ang biyahe ng buhay. Filipino Truckers Pro, takbong pogi lang tayo mga biyahero. Filipino Truckers Pro, siya ang kasama nyo. Sumama ka sa biyahe, ito ang biyahe ng buhay. Filipino Truckers Pro, takbong pogi lang tayo mga biyahero. Filipino Truckers Pro, siya ang kasama nyo. Isasama kayo saan man bumiyahe at magpunta. Filipino Truckers, kahit mabigat man ang dala, buhay dapat merong tiyaga, mahirap man di atras. Yan ang Pinoy laging malakas. Handa anumang dumating na bukas, di magpapatalo, anumang ibigay araw